is very exciting because ito ay isang horror film na handog sa atin ng BC Entertainment and Viva Films. Are you guys excited? Ready na ba yung mga tanong ninyo? Yes, naka-ready na. So, another pasabog at kakaibang pelikula dahil itong pelikula ito, Mananambal, ay nakatanggap ng international recognition matapos itong ipalabas sa Jinseo Arigato International Film Festival sa Japan last May 2024. And aside from that, Bianca Umali was honored with the Best Dramatic Actress Award for this film. Let's give her a big round of applause, guys. Grabe, sobrang na-excite na ako. I-introduce pa lang natin yung pelikula at yung artist na makakasama natin ngayong hapon na to. Talaga namang patunay na makulay talaga ang sining ng Pilipino. But before we begin our program, again, we would like to acknowledge the presence of our dear friends from the media. Magandang araw po. Thank you so much for making time. Thank you so much for joining us this afternoon. Thank you so much po. At kasama natin kayo ngayon para makapag-promote tayo ng pelikulang Mananambal. Maraming salamat. Also, we would like to acknowledge Pina and Palmolive. Yan po ang endorsement ni Bianca Umali. If you guys are here, hello, good afternoon. And save the date. Grabe, 2 weeks na lang po mapapanood na natin in cinemas nationwide ang Mananambal. Mapapanood po natin to February 19. So after natin mag-celebrate ng Valentine's, it's time para magtapos na naman tayo sa mga sinehan. That's Feb 19. 2 weeks na lang po yan. Ito ay pinag-ibitahan ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Miss Nora Honor, the Prime Gem Bianca Umali, Kelvin Miranda, Edgar Allan Guzman, Jeric Gonzalez, and Martin Escudero. This is directed by the award-winning director, Direk Adolfo Alex Jr. Alright, I know you guys are very excited to see them in person, in flesh, and to have a conversation with them, right? But before we dive into that, pumunta muna tayo sa mundo ng Mananambal. So everybody, please take a look at our screen. Let's all watch the official trailer of Mananambal. We're having a little technical problem, everyone. But yes, Mananambal po, February 19. In a while, mapapanood na po natin ang official trailer. And please do save the date and invite your friends, your family, barkada, para magsama-sama po tayo panoorin ito sa mga sinehan. And also, if you do have photos and videos of our event today, please do tag BC Entertainment and Viva Films on all their social media platforms. And also the artists na kasama po sa pelikula ito. Please do tag them as well. And if they enjoy it po or ma-enjoy natin ang trailer, for sure ma-enjoy po natin ang trailer na ito in a while, please do share it also on your socials. Thank you very much. And also please use our official hashtags, hashtag Mananambal Media Conference and hashtag Mananambal. Dalawa po ang official natin na hashtag na gagamitin. And please do help us make it trend on social media. Once again, hashtag Mananambal Media Conference and hashtag Mananambal. You can also check out the trailers and you can also tag us at facebook.com/VivaFilms and on X and Instagram, Viva_Films. We'll get back to the official trailer later on after I introduce all of them here on stage. So get ready. Are your cameras ready? Your phone cams? Because here we are. We're going to introduce our first star.
We have an actor, model who we've seen in the movies, Felix Manalo, That Thing Called Tangana, The Last 5 Years, and more. A big hand, and let's all welcome Martin Escudero. How about a hand, everybody? There you have it. Martin Escudero. Martin Escudero, please grab a microphone and say hello to all our friends. Magandang hapon po sa inyong lahat at magpapasalamat po ako sa suporta na binigay ninyo ngayong hapon. Mainit na suporta para po sa pelikula Mananambal at lahat po tayo excited at marami tayong aabangan ngayong hapon po. Salamat po. There you have it. Martin, you may take your seat. Thank you very much. Joining us this afternoon is a multi-talented actor who is known for his films Dead No Walking, where he won the Best Supporting Actor at the 2017 MLFF Awards. And coming home, we've also seen him in the TV series Pepito Manaloto, Widow's Web, Bongang, and more. Please welcome Ian Guzman. Magandang hapon po sa lahat ng mga press people na nandito ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay para sa aming pelikula Ang Mananambal. There you have it. Up next, we have an actor who is known for the movie Broken Blooms and Dementia, the TV series Ikalimang Utos, Startup PH, Widow's War, and more. Please welcome Jared Gonzalez. Please grab a microphone. Hello, good afternoon po sa lahat and thank you for coming. And excited na po kami na mapanood itong pinaghirapan namin pelikula. Of course, thank you to Ms. Karen or to BC Productions and sa inyo lahat and to Direct Adolf. Yeah. And I think your fans are over there, Team Jared. Hi, thank you guys. Thank you. Love you. Alright, you may take your seat, Jared. Moving forward, we have an actor who we've seen in the TV series and movies, Dead Kids, The Nina, The Lost Recipe, Missed Connections, and the recently released movie, Chances Are You and I. A round of applause to Kelvin Miranda. Hello, Kelvin. Please get a microphone at batiin natin ang mga kaibigan natin ngayong hapon. Magandang araw sa inyo lahat. Salamat sa pagkakataon na inilaan nyo para makasama ko ngayon. Mapag-usapan ang tungkol sa pelikula Mananambal. Habagay dito. Thank you very much. And to complete the cast, we also have the beautiful actress, model, who is known for the TV series Mulawin vs. Ravenna, Kambal Kariban, Once Upon a Kiss, movies Banal, My Lady Boss, and so much more. Please welcome the Prime Gem, Bianca Umali. Bianca. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aming mga kaibigan na press at sa Viva, sa BC Entertainment, sa GMA Sparkle. Maraming salamat po for having us. Thank you for being here also. And thank you for celebrating our film with us. Naway magustuhan po ninyo ang aming pelikula na Ang Mananambal. Salamat po. Thank you very much. And that was Bianca Umali. Kompleto na po ang ating cast. But syempre, hindi mabubuo ang pelikulang Mananambal kung wala ang captain of the ship. Of course, we have a writer, producer, and director whose projects are indeed a must-watch. Some of these include Adela and Haru, which won Best Film, Best Achievement in Cinematography and Visual Effects, and Best Screenplay at the Youth Critics Circle. Kalayaan, which also bagged the Netback Network for the promotion of Asian cinema. Award at the Warsaw International Film Festival. Sinag, which won Best Director and Best Picture at the Sinag Maynila Film Festival. As well as Mater Dolorosa, Porno, Alamat ni
a China doll, and more. Let us all welcome Direk Adolfo Alex Jr. Hello, Direk. A few words for everyone muna. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat at maraming salamat po sa pagdala niyo ngayong hapon. Thank you very much sa pagbati na ating cast and director. This time, I invite you guys to please stand up for our first photo op. Again, this will be our first one before the Q&A, and later on after the Q&A, before we wrap up, we'll have another photo. First, please look at the center for our official cameras at the center in 3, 2, 1. Okay, one more. May I invite you guys to please step forward. Dito daw po tayo sa harap. Sayang ang OOTD natin, kaya dapat pinapakita natin from head to toe. Okay. Direct, please stay at the center, and Bianca, there you have it. One more, please look at the center first. Center in 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. This time a little to your right, please. Sa mga kaibigan natin sa kanan. Okay, in 3, parang pageant lang. Right muna. 3, 2, 1. Last, 3, 2, 1. And lastly, sa mga kaibigan naman natin sa kaliwa. In 3, 2, 1. Last, 3, 2, 1. There we have it. Thank you very much. That will be our first photo op. Later on po, may chance pa tayo mag-photo sa kanila before we wrap up. You may sit down. Is our trailer ready? Not yet. Later na lang po. Okay, I think we will proceed on first to our Q&A before we watch the official trailer. So are you guys ready, Direk? Ready na po ba tayo mag-answer ng questions to our stars? Ready na kayo? Game na sila. Game na po sila. But here are a few reminders for our dear press and bloggers. We will be limiting to 2 questions per press, and that already includes your follow-up question for us to accommodate everyone. And please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions. We will only entertain questions related to this exciting film, Mananambal. And as always, we will have batches to be on standby mode, so please do wait for your turn. So for our first batch, please do stand by. June Lalin of Abante, Jeff Fernando of Daily Tribune, Charlie Pagbulo of Philippine Star, Nurse Al of GMA Entertainment Digital, and Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Our first question will be from June Lalin of Abante. Yes, hi Direk. Good afternoon. Ito dapat hindi mo nabilang to sa dalawang question kasi kailangan may linawin si Direk Adol muna. So dapat hindi kasama sa dalawang question. Direk, linawin mo muna bago magkaroon ng iba't ibang speculations. Bakit wala ang superstar, si Mama Guy, si Nora Honor? Siyempre, excited lahat na pumunta dito. Kala kasama si Mama Guy, no? Pero days before na, bago pang press con, tumalat na hindi siya makakarating. Bakit po, Direk? Alam naman po natin na napaka-sensitive po kasi ng sitwasyon ni Ate Guy. So, may advice po kasi sa kanya ang mga doktor po na kapag public gathering, pinalilimit po yung kanyang pagdalo dahil po dun sa kanyang kalagayan. So, in as much as syempre po gusto na kayo makasama, pero dahil po dun sa ganung sitwasyon, pag bumuti-buti po at binigyan siya ng clearance, baka po makapunta siya sa premiere night. So, nilalaan lang po namin sana dun sa mas mga importanteng event. Kasi nga po, pinipili lang po niya talaga sa ngayon. No, but she's going to promote only in She is, pinag-uusapan po lang ng paano po siya kahit mag-send po siya sana or mag-promote ng via Facebook or ibang social media para po sa kanyang mga fans. Yan. Thank you, Direk. Ito na, una kong tanong. Yan. Siyempre si Miss Bianca Umali. Yan, Bianca. It's so exciting. You're starring with Miss Nora Honor. Ang ganda. Ang laki ng mukha mo sa poster, no? Oo.
Pero syempre may mga iba, gumawa pa rin ng issue. Oo. Meron daw naging problema sa billing. Oo. May kumalat kasi days before na nag-request na lakihan yung billing mo. Oo. Pero pati si Direk, sagot ka na rin Direk kasi mas alam mo yun ko eh. May nagkalat kasi na parang gusto raw ng kapo ni Bianca na same billing with Mamagay. Pero yun nga, kanina nilinaw sa akin ng manager mo, that's not true, no? Although, totoong nagkaroon ng issue about the billing, yung laki, pero hindi naman daw totoong pinapapantay kay Mamagay. Is this true? Si Direk muna pasagutin ko, Direk. May I please speak first na? Yeah, sige, sige. Yeah. I am shocked by the question, bro. But I would like to handle it Yeah. as professional as possible. Yes. I believe po that the question is inappropriate for the event, and also hindi ko po alam kung ano mararamdaman ko because that is, I do not have any idea about that, and I'm worried about how people in this room might take it, hearing it from a representative from the press. Yeah, oo. Pero what I'm offering is maging malinaw. Kasi kanina, nilinaw din ni Yes, Tracy. po. Kasi nung Monday, may kumakalat ng ganyan issue. Opo. So, sabi nga, tanongin daw si Direk. Tapos kanina tinanong ko si Tracy. Sabi ni Tracy mismo, that's not true. Hindi namin pinapapantay. Yes, we requested na medyo lakihan. Oo na. Yun nga. So, medyo nilakihan niya siya. Okay, apologies. Pasensya na po. No, I would just like to clarify also that the opportunity to work with the superstar, with our national artist, is already a blessing. And it is an opportunity that I already knew na hindi ko po palalagpasin. Being with her on set was a masterclass for me and was a dream I never thought I would achieve this early in my career. Kaya po, yung makasama si Miss Nora, that's already enough. Ako po bilang isang aktor, and the love that I have for my craft, and the respect that I have for myself and the industry, billing is not really, it's a bonus, it is something, I don't know, between internally, but ito pong question is something that I am not aware about. And bonus na lang po yun eh. It is a recognition as to how people see and respect the way I do my work. Pero dito po sa pelikulang ito na Mananambal, napakatagal na panahon ko pong hinintay ito na maipalabas dahil pinaghirapan po namin lahat ito. At marami pong pinagdaanan ng pelikulang ito. At yung maipalabas po ito at makita, lalo po na ito po ang pagbabalik pelikula ni Miss Nora Honor is all that matters. Maraming salamat. Yeah, very well said. Just na-explain mo. Kasi, pero directly nga, may gumawa po kasi ng issue, no? Pero at least kanina si Tracy, nilinaw niya na it's not true. Pinalakihan, pero hindi pinapapantay with Mamagay. I think po, I think it would be unfair. So I think yung idea po of billing with anyone, I think for that matter ng artista po, siguro alam naman po nila, like sinabi ni Bianca, na si Ate Guy deserves all the rightful billing that she deserves given that she is an icon in the industry. So wala naman po siguro magko-contest na ang kanyang billing ay yung billing na nararapat para sa kanya at sa mga iba pa pong artista na may history as a performer. So, hindi ko po alam kung saan po nanggaling yun. Pero kami po, like si Miss Karen, yung producer namin, when we designed the poster, alam naman po namin kung saan ilalagay at kung para kanino nararapat po yung tamang billing. Kasi ako rin po bilang director, ayoko po nung syempre may naaapi or merong hindi tama dun sa billing. So, kung ano po yung nakikita niyo po ngayon, I think yan po yung tama. Yes, yan. Thank you, Direk. At least well explained. Yan. Pero eto, kanina hindi na palabas yung trailer kaagad. Pero I saw the trailer already. Ang ganda ng trailer. Ang ganda, si Bianca, ang ganda ng dating din niya, no? Tapos si Mamagay. Very interesting po yung trailer.
sabi niya kanina, di ba, sabi ni Bianca, she waited na mapalabas to. Kasi syempre, mga 2 years pa direct, or almost 2 years to. Pero yun nga, ang ganda ng feedback ng trailer. Maraming nagsasabi na it's so exciting na mapanood ang Mananambal. Kasi ang ganda pa, kasi Viva's releasing the movie, di ba? So, yeah, Bianca, I'm sure narinig niyo sila Kelvin, si EA, si Martin, and even si Jerry, no? Yeah, narinig niyo yung positive feedback about the trailer. So, gaano kayo ka-excited na finally papalabas yung Mananambal? Ako muna. Very excited of course kasi naalala ko nung sinunod namin itong film na to. Napakasaya lang. Enjoy lang talaga. Saya kasama nitong cast na to and with Direk Adolf. Nagawin namin talaga na maayos. And of course, yung makasama yung nag-isang superstar, yun na talaga yung pinaka bonus nun. Kaya excited na kami na mapanood nito soon. Ako, alam ko, lahat kami excited dito dahil bukod sa pelikula namin to, kasama namin ng nag-iisang superstar at na-handle kami ng tama ng aming direktor sa bawat eksena. At ako, proud ako na mapapanood kong sarili ko ulit sa isang pelikula na nagkataon lang din na ngayon lang din kami uli nagtatrabaho ng mga kapatid ko at isang pelikula pa. Kaya para sa akin, so napaganda namin ito ng gusto. Kelvin niya. Sige, masaya. Siyempre, ako, una-una, masaya ako dahil natapos na namin yung pelikula kasi sa totoo lang, ang dami talagang binigdaanan ng journey ng Mananambal. Sobra. As in, unexpected. Pero, masaya ako kasi naraos namin, natapos namin ng maayos, walang nasaktan, walang napahamak, o kahit na anumang negatibong pangyayari, wala nangyayari dito sa pelikula na to. And excited ako sa part na sa muling pagbabalik ni Ate Guy. And kami magkasama-sama sa pelikula na to para ipakita ang tunay na ibig sabihin kung ano ba talaga yung Mananambal. Kung masama ba talaga siya or mabuti. So, yun. For me, finally, na papalabas itong Mananambal, gaya na sinabi nila, marami pinagdaanan itong pelikula namin. And syempre, with the direction of Direk Adolf, inatapos namin yung pelikula. And gusto natin namin ibalik dun sa producer namin, si Miss Karen. Syempre, yung tiwala na ibinigay niya sa amin. And syempre, kay Miss Nora Honor, sa ating superstar, alam ko na maraming nakamiss sa kanya sa big screen. Kaya, as a fan, nami-miss ko na rin siya mapanood. So, we're very, very excited na mapapanood nyo na yung Mananambal on February 19. Thank you. Yeah. And of course, si Bianca, na ang ganda-ganda, at mahal na mahal siya ng camera. Oo. Abangan po ninyo ang Mananambal, showing in cinemas nationwide, February 19 na po yun. Maraming salamat. Yeah, thank you. At syempre, bago ko tapusin, no, congratulate lang si Jerry. Jerry, kasi napaka-professional mo, I heard, nag-explain ka, pero talagang pinilit mo to come here. Yes po, sa basketball, I explained, medyo masakit pa nga, pero syempre this is a big event, and excited ulit ako makasama sila. And excited ako mostly na lalo na makapanood na natin lahat yung Mananambal this February 19 na. Yeah. So, Thank you. Thank you. That was June Lalin of Abante. For our next question, we have Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. First question is para kay Direk Adolf. First question is, tailor-made pa para kay Ate Guy itong Mananambal, and pwede namang idugtong na rin na paano nag-adjust considering nga yung hindi naman secret yung health condition ni Ate Guy. So yung filming ito is paano in-adjust for that? Actually po kasi, dumating din lang po sa akin sa press, hindi po sa akin nag-originate yung material. Nilapitan lang po ako nila Miss Karen during that time. So, I came in to write a new material. And alam ko naman po na si Ate Guy yung
kasama din sa cast. So nakawat ko na po kasi siya, I think this is our fourth film together. So medyo alam ko na po yung condition ni Ate Guy kung paano rin itrato yung sitwasyon kung paano po siya, paano kami mag-work together along with the cast. So hindi naman po in-adjust yung script or yung kwento para sa kanya, pero aware lang po kami na ito yung realidad ng material. So mas si Ate Guy po kasi yung artista na hindi naman niya i-impose sa inyo yung kung ano yung meron siyang karamdaman or something, wala po sa kanya yun. Kasi kahit sa set namin, nakita niyo mamaya sa trailer, nandun siya sa falls. I mean, she knows the job very well and she knows what she needs to do for a project. And nung binasa niya po yung script, alam niya po yung mga gagawin niya. So, lagi lang na po sinasabi na alalayan siya, because syempre, hindi na po siya bata. Pero when it comes to doing all those things, pag napanood niyo yung pelikula, I think hindi naman nababawasan yung kapasidad niya as an actress. Okay, my next and last question is for Bianca. Okay, nabanggit mo kanina na parang masterclass ang makasama si Ate Guy sa pelikulang ito. Can you tell us stories na hindi mo makalimutan na at the scene, nakasama siya, may sinabi ba siya sa'yo na lagi mong dadalhin? May kwento ka bang gano'n? Siguro po, isa sa mga two memorable moments po ang masasabi ko po sa inyo. Una po ay yung pinakaunang beses na kami po ay pinatawag at nakompleto po kami nakasama siya. We had a meeting together with Direk Adolf para po pag-usapan yung script po. Tapos po, dumating po si Ate Guy. And actually, that moment, we weren't sure if she was going to arrive because nga po Ate Guy is in a very sensitive condition. Kaya po nung pag-usap po na yun, in my head, somehow I was wishing and hoping na mamimit ko kaya siya ngayong araw. Pero kung hindi, ayos lang din. Pero kung oo, it would be wonderful kasi naririnig ko lang po yung mga story niya, po sa mga, sa lola ko po, sa mga tita ko po na talagang naging fans po niya, mga pelikula niya. And then po dumating siya ng araw na yun. At pagdating po niya, parang slow-mo po sa paningin ko. Pagpasok po niya, si Miss Nora Honor is such a lovable and Miss Nora is very tiny and huggable and meron po siyang ganang pakiramdam. She has this magic na kahit po malayo ka sa kanya, gusto mo siyang yakapin. At yun yung pinakaunang beses na nakita ko yung mga mata niya. Nung nasilayan ko yung kinang ng mata niya, alam ko na kapag na-eksena ko siya, alam ko na yun yung tatandaan ko na gusto ko rin ma-achieve. Isa sa mga gusto kong ma-achieve sa pag-arte ko, kapag po ako ay nakarating din kung pagpapalaan po ako na tumagal sa industriyang ito na ginagawa ang mahal ko. Nakapagpa-picture po ako sa kanya nun, and isa po yun sa mga, binirang po ako ma-starstruck, pero isa po yun sa mga moments na talagang slow-mo at parang tumigil yung mundo, uminit yung mukha ko na nakatabi ko siya, yung nag-picture kami sa sofa, tapos ang selfie ko pa yung 0.5 na may flash. Sabi ko, Ate Guy, pwede po bang pa-picture? Ipapakita ko po ito sa lola ko kasi tuwang-tuwa po siya na nalaman na may pelikula po tayo. Yun po yung una. And yung second was yung final scene namin together in the movie. I was very nervous doing that scene and it was one of those days na kaming dalawa lang po kasi yung magkasama nun on set together with Direk Adolf. Nasa gitna po kami ng bundok, may falls. It was not the very comfortable situation to be in, pero being there with her and seeing her acting as if she's as young as she used to be, it was magical. And yun po yung sinasabi ko na it was a masterclass because I dream to be like that. No matter how cruel this world is, you hold on to what you love doing and you do it to inspire people and to be kinder to the people around you. Okay, thank you very much and good luck sa pelikula. Salamat po. Thank you. Thank you for your questions. That was Jeff Fernando of Daily Tribune. Up next, we have Charlie Pagulong of Philippine Star. Hello. One question lang for everyone. So, ano yung na-learn na lesson in terms of acting? Ang natutunan niyo from
Anyone would like to answer first? Ako kasi nakatrabaho ko na si nanay sa isang teleserye. And nakatrabaho ko na rin siya before sa isang pelikula. Kahit saglit lang, pero talagang yung siguro yung tatata ka sa eksena, tatata ka sa co-actor mo, tatata ka sa ka-eksena mo. Yung give and take, yung pag-moment mo hindi ka sasabawan, alam mo yun, pag-moment niya, isa-share niya sa'yo. Ganon. Kahit hindi niya sabihin yun, pinaparamdam niya sa co-actor niya. At naramdaman ko yun nung mga naka-eksena ko siya, nakatrabaho ko siya. So, for me, yun. Kailangan makapag-share ka din sa co-actor mo, hindi mo siya sasabawan. Yun. Ako naman, ang natutunan ko kay Miss Nora is yung sobrang relax niya pag nagtatrabaho siya. Parang alam niya yung ginagawa niya. Hindi siya nagpapadala sa kung ano man yung meron sa paligid. And yung mata niya kasi, parang kahit wala kayo sa eksena, parang sabi nga hindi kumikinang, totoong kumikinang talaga yung mata niya. Which is, yun yung kumukuha ng connection sa inyo pag mag-eksena kayo. So, titignan mo lang siya, affected ka na. So, napakadaling makarelate sa pakiramdam na nararamdaman niya kasi nga, nagtatranscend sa mata niya. Hindi ko alam kung paano niya yung ginagawa. So, habang mag-eksena kami or sa mga ibang eksena niya, pinapanood ko siya sa monitor, kung ano ba yung tumatakbo sa isip niya. So, hindi ko rin alam kung ano yun, pero sobrang sarap niya panoorin na ako nagtatrabaho kasi parang alam niya yung ginagawa niya and parang pa rin siyang bata. Totoo yun, na parang despite sa nangyayari o sa kalagayan niya, ibibigay niya pa rin yung best of best niya para doon sa kailangan niya gawin. So, feeling ko makakatulong yun sa younger generation like us. Parang hindi mo kailangan magpadala sa circumstances na nangyayari. So, relax lang, alamin mo yung trabaho mo, and maniwala ka lang. Yun yung nakita ko sa amin. So, yun yung natutunan ko sa konting panahon. Yeah. Isang bagay na nagustuhan ko o natuklasan o natutunan dahil kapag si Ate Gay naman ang ka-eksena mo, alam naman natin na sobrang galing niya, hindi mo na kailangang i-effort, i-pressure, o pilitin yung pag-arte mo kasi kapag, alam mo naman, tingin pa lang ni Miss Nora, kung pagkatao mo, mararamdaman na eh. Kaya hindi mo kailangan kontrahin yun, isuko mo lang, ibigay mo kasi pag naramdaman mo, kusa ka na rin aarte. Hindi magiging OA. Makikita naman yun na nararamdaman niya talaga si Miss Nora kasi tama yung reaksyon, yung emosyon na ginagawa niya. At yun yung parang moment na dahil i-cherish mo hanggang pagtanda mo yung ganung pangyayari. Hindi ko yung makakalimutan. At pinagpapasalamat ko rin yun sa ating director, sa aming producer na kami yung napili rito at parang once in a lifetime lang siya. Kaya kailangan kunin mo yung moment. Yun lang. Ako naman po, it was my third time na kasi na maka-work si Nanay Guy. And napaka-interesting ng question kung ano natutunan sa kanya. Doon sa 3 beses na naka-work ko siya, ang hirap kasi talaga ipaliwanag kung paano niya ginagawa yung acting niya. Kasi pag titingnan mo siya, hindi siya gumagalaw, hindi siya malikot, hindi malaki acting niya. It's the eyes talaga eh, yung soul, yung purity, ni Nanay Guy. And I remember nung humingi ako ng advice sa kanya kung paano anong advice yung ibibigay niya sa akin. Sabi niya lang is yung natural lang. Yun lang sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-method, huwag kang gawin kung ano-ano. Yung natural lang, kung ano lang yung nasa puso mo, yung soul mo, gano'n. So, sa tingin ko, hanggang ngayon, naguguluhan pa rin talaga ako kung paano yun.
Magic, sa tingin ko si Nanay Gay na talaga yun. And doon ka matututo na professionalism na lang niya, the way she treated the whole production, yung cast, lahat na artista, from mababa to hanggang mataas, same si Nanay Gay. Ganun niya itrato kahit na superstar siya. So kaya siya tinawag na superstar. So yun. Bianca, would you like to add, Bianca? Isa pa po. Ako po, the level of kung paano po siya magtiwala sa mga katrabaho niya. Regardless kung ano po ang posisyon. Isa po kasi yun sa mga learnings ko as one of the new generation of actors po dito sa industriya. Kung gaano po kahalaga ang healthy and collaborative working environment. At isa po yun sa mga nakita ko kay Ate Guy. Nakita ko po yung faith na meron siya. Yung tiwala na meron siya sa mga katrabaho niya, sa kanyang direktor, especially kay Direk Adolf. Nakita ko kung paano din siya nagtiwala sa akin at pinagpapasalamat ko po yun. Kung paano rin siya nagtiwala kay EA, kay Kelvin, kay Martin at kay Jeric. No matter how much of a veteran she already is, she made us feel that she is with us on set, that she is our co-actor, and we have so much respect for her. It's an honor to experience that. Thank you. Thank you. That was Charming Pagulong, a Philippine star. For our next question, we have Nurse Amo of GMA Entertainment Digital. Hello. Good afternoon. Una na lang siguro kayo din ito. Almost similar din sa question. Ilang beses na kayo nagtatrabaho ni Ate Guy. So ano po yung may mga differences pa ba or yung mga baguhan na discover paano siya, yung working relationship? Siguro kasi ako like yung karamihan ng collaborations namin ni Ate Guy kasi I was always looking to something na hindi niya pa nagagawa. Or kung something na nagawa ka niya pero ngayon given yung maturity niya as an actress, kung ano pa yung pwede niyang ma-contribute. And always, yung strength kasi talaga ni Ate Guy, katulad ng sinasabi nila, is yung siguro gift na yun sa kanya ni Lord, yung presence. As a director, you always look for that particular scene lagi na si Ate Guy minsan parang napakasimple lang ng eksena, pero pag ginawa ni Ate Guy, parang may special siyang ginawa dun sa eksena. Kahit na nakaupo lang siya, or sometimes kahit nakatingin lang siya dun sa co-actor niya, kung sinabi mo sa kanya kung ano yung iniisip ng character, minsan magbibiro pa yun, sasabihin niya parang hindi ko naman yata kaya yun. Tapos tatawa siya. Pero pag nag-roll yung camera, makikita mo na yung units na pinag-usapan mo, nandun lahat. So hanggang ngayon, yun yung siguro sa director, yun yung kakaiba kaya today na parang hindi siya, siguro because she's a very instinctive actor, kung ano yung nararamdaman niya, yun yung pinoproject niya as an actress. Kaya siguro sinasabi nila, Jeric, nila kayo at saka ni Bianca na natatranslate sa kanila yung nararamdaman ng character. So, every movie lagi may bago pa rin siyang naipapakita, bukod dun sa alam na natin na power ng kanyang mga mata. About na lang dun sa location nyo is Sikihor, di ba? Ito ba yung talagang naisip ng place, especially yung Mananambal medyo kasi di ba sa Sikihor meron mga myth na maraming Mananambal or what? Ito po ba yung nakita niyo talagang place? Noon kasi, yung 2005 or 2006, ay nung nag-umpisa pa lang ako at nagsusulat ako ng pelikula, si Direk Brian ay gumawa ng pelikulang Mystic Island na nakaset sa Sikihor. Nagpunta kami doon for 1 week. Noong 2005, at nag-interview ako mismo dahil ako yung nagsulat ng script ng mga Mananambal. Hindi ko alam na magagamit ko siya later on for this film. Ang maganda siguro din kasi yung sa locations and all, si Ate Guy kasi, kumbaga, binagay lang din naman namin yung sitwasyon dun sa kanila. Lalo na po dahil pinag-uusapan yung mga Mananambal sa kung ano yung ginagawa nila, hindi namin siya in-exaggerate
na kung ano yun. Pero kung ano po yung ginagawa nila talaga doon. Kasi ang mananambal naman po ay traditional healer. So, as an alternative to the doctors in small communities, if one or more in the community feels something, they go directly to the mananambal para gamutin po sila. Kumbaga sa akin po dito siguro sa Maynila or sa mga karating na probinsya Hilo, kung may nararamdaman ka, I mean, sila po yung agent, pero ang ginagamit po nila traditional medicine. So, yun. Thank you. Thank you, that was Nurse Alma of GMA Entertainment Digital. Up next, we have Mark Magalina of Maganda Ba Movie. Ayun, hello guys. So quick question ko, yung first question is sa location din actually. So para kasing medyo secluded yung place. Almost jungle na na lang sa trailer. So ano yung mga naging struggles ninyo sa pag-shoot? At the same time, na-enjoy nyo ba yung ganitong yung scenery sa Siquijor while shooting the film? Sa cast na lang. Isa sa mga naging, it wasn't really a struggle, you know, isa sa mga naging kondisyon ng set namin ay dahil nga nasa gitna kami ng bundok at dahil kita naman natin na sa totoong ganong kalagayang lokasyon kami, we didn't have proper standby areas. Of course, para po kay Ate Kai, there had to be something that would be safer for her. Pero mostly talaga, walang signal, wala gaanong maayos na upuan. Kami, naalala ko, doon na kami sa falls na kaupo, and hindi na kami umaalis sa set kasi para rin magawa na namin at maghapos namin kaagad yung mga eksena. Pero being in the middle of nature, parang ano na naman we used it to internalize into the story, and palagay namin yung mga ganun sitwasyon at detalye na kalagayan ng kondisyon namin sa set is part of the commitment to the story. Kasi siguro kung hindi mo immerse yung sarili mo sa ganung environment bilang isang aktor, bilang director, at yung lahat ng tao na bumubuo ng pelikula, I don't think it would look and feel the way it does right now. For my second question, Bianca, kasi napapanood ka namin sa TV and ang napapasin namin, people like you kasi hindi ka push over na tao. Hindi mo hinahayaan yung mga tao na you put them on their place, yung ibang tao. So, may boses ka. Yun yung gusto ng mga tao sa iyo. So, yung question ko kasi parang dito yung character ni Karina is ibang-iba, opposite nung character mo sa totoong buhay. So, ano yung mga adjustments na ginawa mo para mabigyan mo ng buhay si Karina na isang parang meek person, and at the same time, meron bang parang redemption yung character? Maraming salamat po for that observation, and I'm very grateful na nakikita din po ninyo yun. I believe bilang isang aktor at kung gaano po kamahal ang ginagawa kong pag-acting, yun naman po ang aking goal sa bawat role na gagawin ko. The goal is for them to always look different, feel different. The goal is for all of them to not look like Bianca at all. At hindi po siya madaling proseso. Kasama po yun sa kapag sinasabi po namin na napakadami po ng pinagdaanan ng pelikulang ito. Totoo po yun. That's why it also took so long before it was possible to show. Ako po to prepare for Alma, unang-una sa lahat, I went through multiple script readings with Direk Adolf also, in a meeting din po kami about this. I was in communication with my producer also para po sa pelikulang ito. So I know ano po ba yung mga kailangan, ano po yung mga maitutulong ko rin po to make things easier or for me to do more than what I expected to do from my part as an actor. To prepare for my role also, I did go through, aside from the workshops that was given to us as an ensemble, I also had workshops po for myself together with my acting coach, Jay Cruz. We had just a day of workshop before we had to leave for Siquijor. Pero habang nasa Siquijor po, honestly, hindi ko rin kung gaano sila nakausap ng mga oras na yun because that was what the role needed.
I tried to really exclude myself from the attention, and I wanted to feel what the world of Miss Nora and my character feels like, because it's a really dark place to be in, and it wasn't easy to go in and out of, sa totoo lang po. But I'm happy nung napanood ko na lumabas na siya, napapanood na rin siya ng mga tao ngayon. Kahit na hindi siya nagsasalita, for you to actually build and imagine na ito yung mundo ko, ito yung ginagawa namin ng nanay ko, ito yung pinaniniwalaan namin, at kung paano nila ako nakikita, at kung ano yung mga mangyayari. It took so much, but I am proud of this movie. Kasi nga po, sa dami ng pinagdaanan, I know that I was able to fulfill my part as an actor. And it's a bonus to be with Miss Nora in it, who is acting alongside myself. It was a journey, and actually I can go on and on talking about, you know, what the process or what my process would be. Pero salamat po. Yun naman po ang goal for noticing na every character of mine is really different from the previous. Salamat po. Ibang-iba talaga si Karina sa pinapakita mo rin sa mga tao. Opo, maraming salamat. Salamat. Thank you. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. For our next batch, please do stand by Erwin Ogawa of Anong Ganap, Richard Paglikawan of Lionheart TV, Alan Santon of Stars Photo Vids, and Jacob Mananan of Jacob TV, a TikTok content creator. Our next question will be coming from Erwin Ogawa of Anong Ganap. Hello, congrats sa new movie. Prior to doing this movie, ano yung idea niyo sa word na mananambal? And ano yung na-realization niyo after doing this movie about mananambal? Yung idea na ba kayo before pa? Hi Mark, ako talaga nung gagawin namin itong pelikula na ito, wala talaga akong idea kung ano yung mananambal. Kasi it was an old saying, diba, na, ayun nga, until makapunta kami sa Sigihor, na balitaan namin, na balitaan ko yung mga news na, ayun nga daw, yung mga mananambal is healer, pero of course, may mga side comment din na kwento din na may mga nalit sila ng nangulang gano'n ng ibang kwento. So medyo somehow nakakatakot. Pero that was before. Pero ngayon daw, pinapromote nila is truly the healer na mananambal doon sa Sigihor. Marty, kasi na. Ayun, so ako yung mananambal naman. Nung nalaman ko yung mananambal sa tito ko. So, tinanong ko kasi nung nalaman ko kung ano ba talaga yung mananambal. Ang sabi nila, magagamot yun. Tapos sinearch ko rin siya sa ano yung mananambal. So, faith healer nga talaga siya. And ako naman, personally, naniniwala kasi talaga ako sa mga manggagamot eh. Meron talaga silang alam pagdating sa mga paggagamot gamit yung mga natural na halaman, kung ano yung available sa paligid or natural resources natin. So, dati ang mga kwento sa mga gagamot ay albularyo kung tawagin, mababait sila. Pero base din sa mga na-research ko, yung mananambal, meron din mga mananambal talaga na nag-exist na kaya rin nilang gumawa ng paggagamot sa masama or pangkukulang. And hindi naman sila lahat ganun. So, depende sa situation, depende sa pangyayari, kaya nangyayari yung mga ganung bagay. Base sa kwento na na-research ko. And ngayon naman, sabi ni Jerry, totoo naman po na ang mga mananambal ay nakafocus sila sa paggagamot lang naman talaga. And syempre sa probinsya, sa abot lang ng kaya nila, kung saan nila kaya makapagpagamot, doon lang naman sila talaga nagpapagamot. So, para sa nare-respeto at dapat pa rin talagang igalang yung mga mananambal. Kasi mahirap din naman yung ginagawa nila and nakakapagligtas din naman sila ng mga taong nilalagay sa alanganan. And share ko lang din, nung unang punta namin sa Sigihor, binigyan kami ng bracelet na merong oil, dasal, na protection para kung sakali mang merong pangontra, merong may gustong gawin sa amin hindi maganda, merong protection na kapag kumulo daw yung langis na nasa loob ng tube,
ibig sabihin nun, may sumusubok na saktan or gawing masama sa amin. Ayun. So, shinare ko lang na meron kami kasamang totoong mananambal nung nasa secure kami para din sa kaligtasan ng lahat. So, lahat kami naka-bracelet, lahat production, artista, at pinagbabawal na tanggalin namin siya habang hindi kami nag-e-exam. So, yun. Share ko lang. Ako naman, familiar naman ako sa mga ganong klase ng dito sa mundo kasi laki akong probinsya sa Cavite. Sikat yung mga agimat, etc. Mga tikbalang dito, aswang. Sa Bicol, ganun din. Laki akong Bicol, kaya familiar ako sa mga ganong pangyayari. At totoo naman na may natural healing tayo lahat ng tao. Hindi lang natin alam kung paano gawin yon o paano i-practice. Silang mga mananambal kasi sila yung mga napag-iwanan ng mga lumang aral, teaching, kung paano maggamot. So, totoo naman sila at may experience din ako sa makukulang dahil sa panahon natin ngayon, may ilan-ilan pa rin naman na naandyan pa rin sila. Hindi naman sila nawawala, nagtatago lang sila. Pero dahil, syempre, pinatay na ng modern medicine yun. Kaya parang sa pandinig natin, parang kwento na lang sila eh. Pero alam kong meron talagang gano'n, nag-i-exist sila. Ako una, takot ako kasi gaya ni Jeric, wala rin akong kaalaman about the history, kung ano sila. Hindi pa ako nakakita o nakaka-encounter ng isang mananambal. Pero nung nakapunta kami sa City Hall, mas naliwanagan ako na hindi pala lahat ng katulad nila is yung nakikita at naririnig lang natin. Sabi nga ni Kelvin, may nakasama kami mananambal talaga na nag-protect sa amin. Diba? So, share ko lang. First time ko rin makapunta ng City Hall at masasabi ko, napakaganda ng City Hall. Kaya sa lahat ng mga natatakot pumunta, nagdadalawang isip, hindi totoo. Napakaganda ng City Hall. Actually, to connect lang din po sa sinabi ni EA po, no? Sa totoo lang, noong mga una po namin narinig, I mean, lalo na po sa generation ngayon, hindi naman po ganun ka-widely educated about sa mga ganito na meron tayo dito sa bansa natin eh. Ang pagiging isang mananambal based on research ay marami pong misconception because hindi po lahat ng tao ay naiintindihan whether is it something good, is it something bad, is it a good power or a bad power, niyo po yun. So, marami pong misconception at marami pong hindi nakakaintindi, which leads to maraming takot. At tama po, when we got to City Hall, kahit ako I didn't know what to expect kasi marami nagsasabi na ako mag-ingat ka, kahit anong mangyari, huwag ka masyadong ganito, huwag kang ganyan, huwag kang magtiwala sa mga tao. But when you go there, you really cannot judge something by what people say. You really cannot judge something or someone by what you hear from other people. Kasi po, nawawala eh. We don't want to remove the magic of what something truly is. Napakaganda po ng City Hall. Mabuti po yung mga tao na nasa City Hall. At ang pagiging mananambal ay pagkakaintindi ko ay bilang isang faith healer. Healing through faith. And I think that already speaks so much. Although dito po sa pelikula, kaya po mananambal ang tawag ay dahil maaaring meron pong pagkakaintindi na kung alam mo magpagaling, ay tayo maring gawin ang kabaligtaran. Thank you, very interesting. Okay, direct last question pa. Direct ilang beses yun po naka-work si Ate Claire, right? And I'm sure alam niyo po yung filmography niya. Kung mabibigyan po kayo ng parang wishlist na i-revive isang movie niya o wish niyo na kayo mag-direct ng movie ni Ate Claire, anong movie po ito? From her filmography. Makahirap na. Isa lang po, tapos man. Sa ngayon, inaayos namin yung sequel ng Bond. So kung matutuloy at magiging maayos, yun. Bond. Pero ang pinaka-paborito kong ginawa ni Ate Guy, dalawa, Bona at saka Bakit Bughaw ang Langit. Mas gusto ko yung mga simple niya dito. I-manifest natin yan direct Bona Part 2. Thank you. Thank you very much for your questions. That was Erwin Ogawa of Anugara. Our next question
specialty coming from Richard Maglicaon of Lionheart TV. Hello po, good evening. Curious lang ako direct since napalabas na to sa ibang bansa. Marami nang nakapanood. Kaso syempre sa ibang bansa. So, ano yung mga share mo sa amin ng mga reaction ng mga nakapanood? Ayun. Congratulations kay Bianca. So, na. Direct mo na. Siyempre yung curiosity about, kasi yung idea of a healer naman, generally, the faith healers is not only unique to the Philippines. Anywhere in the world, they also have that same culture. Iba lang yung tawag, iba lang yung ginagawa. But mostly ang nakuha kong tanong, syempre unang-una was about kung namamana ba talaga siya. And like how one person can say yes or no kung sa kanya inililipat yung karunungan ng pagpapagaling. Kasi nga, di ba, given na ngayon, syempre karamihan gusto, syempre yung mga younger generation would want to explore other things than what their parents or their grandparents have been doing, di ba? So, like katulad yung sa technology, katulad nung ginagawa ni Wangwood, di ba? Yung pagtatato, pambabato. Ngayon, nahihirapan na rin sila. Siyempre, yung ibang mga kabataan ayaw na rin na ganun na gawin nila. Gusto nila pumunta sa matag, magtrabaho. Diba? So, yun, mostly ganun. Yun yung unang nakuha sa kanila na parang kung kaya kasi yung character ni Bianca, sa kanya parang gustong ibigay ni Ate Guy yung pagiging mananambal. So, tinatanggap niya ba or napipilitan lang siya? So, yun. Ano yung naging reception? And may mga parang comments ba na pwede kayo share sa amin doon from international audience? Siyempre yung horror, yung takot is generally, siyempre may mga eksena kami na natakot sila kung ganun daw talaga ba yung nangyayari in real life about witchcraft or kung bakit. Siyempre yung mga questions specific dun sa ginagawa. Pero generally, na-expect nila kasi like si Ate Guy na parang nalaman nila na gano'n yung stature niya, bakit bilang artista ay willing pa rin siyang gumawa ng mga gano'ng klaseng pelikula. So, syempre, ang sinasabi naman namin kasi syempre as an artista, you still long and crave for roles na, di ba, na hindi mo pa nagagawa at mayroon ka pang pwedeng ma-contribute. So, na-amaze lang sila na pag sinabi namin 70 na si Ate Guy. At nagagawa niya pa yung mga gano'ng excellent. Thank you, Direk. So, congratulations, Bianca, for winning Best Dramatic Actress for Mananambal. So, share mo lang ano yung naging, nandun ka ba, Bianca, nung in-awardan ka? And kumusta yung, and ano yung pwede mo ma-share sa amin na pagtanggap mo dun sa award? Opo, nandun po ako. Maraming salamat po. When the award was given at nung tinawag po ang pangalan ko, hindi ko po inakala, honestly, at all, na my performance would be recognized at that level. Yun nga po ang sa akin po kasi, ang pinakahihintay ko lang naman po ay may palabas na po ito eh. At yung mapanood na po yun lahat. Pero the fact po na nauna po yun, nauna nagkaroon ng parangal muna po para sa akin at sa ginawa ko. I was already in cloud nine. Sobra-sobra na po yung para sa akin. I did not even know how to thank each and every one in the room and who made that award possible. Pero isa lang po sa utak ko talaga, it was a blessing. Alam kong pinagpasalamat ko agad yun sa Ama at para po yun sa lola ko. Actually, ito na lang pahabol. With this one, Bianca, parang siyempre Best Dramatic Actress kayo sa International Award. Paano mo na tinitake yung mga magiging next projects mo? Sa totoo lang, hindi naman po nagbago. It made me more hungry. It made me more curious as to what else I can do and how I can improve myself to be more capable of bigger roles and more impactful roles.
Kagaya nga po nang ina-explain ko po kanina, mahal ko po ang ginagawa ko eh. Alam ko po na isa po akong actor. Kaya po ang goal ay, kung papalarin man, ay maging katulad po ng isang Miss Nora Honor na umaarte pa rin hanggang ngayon at walang kupas na napakahusay. Ako po bilang si Bianca Umali na aktor, alam ko that I will go always the extra mile for the roles that I am given. As long as I am trusted. Para po dito sa Mananambal, maliban po sa immersion ko, maliban sa workshops ko into the character, I even had to go up until the fact that I even darkened my skin color for the role just to match the environment, just to match the world. And I'm always willing to do more and more and more. And I will never stop being curious, and I will never stop being excited po na umarte at ipagmalaki ang pelikula ng Pilipino. Congratulations, Mananambal. Thanks, Jean. Thank you very much. That was Richard Paglicaon of Lionheart TV. Up next, we have Alan Santon of Stars Photo Vids. Hello, good afternoon everyone. Congratulations sa Mananambal. Finally, makapalaga ng mga pelikula. Yung question ko for Bianca, your character is Alma. Alma po. Parang, tanong ko lang kung paano ka nakarelate sa character mo bilang si Alma. And secondly, parang kung in real life ba, meron kang ganitong lola or kamag-anak na ito-transfer sa iyong kapangyarihan, are you willing to do the same, accepting it or not? Salamat po. Maganda po ang inyong katanungan. Siguro po una, the first thing that popped into my head po kung paano po ako nakarelate kay Alma po. No? Si Alma po kasi she is a very curious person. At gusto niyang ma-experience kung ano yung meron sa labas ng mundo niya. Gusto niyang ma-expose, gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan, pero hindi niya alam kung paano. Doon siguro ako nakaka-relate as I remember sa kung paano po ako nung mas bata pa ako. I wasn't really the best extrovert person. Dati po hindi po ako marunong makipag-usap gaano. Dati hindi po ako marunong makipagkaibigan. Hindi po dahil hindi ko gusto, pero dahil po hindi po ako marunong. At isa po yun sa mga naging character development ko rin po siguro bilang Bianca na there's nothing to be afraid of. Kahit na hindi ka marunong, magtiwala ka lang. Masasaktan ka, oo, pero everything will be worth it because things will make you stronger. The world may be chaotic, but as long as you know that you are taken care of and protected by God, you're okay. Pangalawa po siguro din na nakarelate ako ay yung sinasabi niyo po na kung meron ba akong parent o lola na ipapasa sa akin. Siguro po closest na po yung ako po kasi yung pinaka-ate sa loob ng bahay namin ng lola ko. So ako po yung pinaka-assistant ng lola. Kaya po siguro yung pakiramdam na sa akin po ipinapasa yung pag-aalaga sa mga mas nakababata kong pinsan na hindi ko alam kung ready ba ako gawin o hindi. Kailangan pong matutunan dahil nga po ako po ay matila. And I had no choice but to be raised as someone who will take care of other people. Pero ngayon po na matanda na ako, I love doing it. I'm a proud Lola's girl and I'm proud to be raised by my Lola. Thank you. Salamat po. Yung second question ko dun sa mga boys na cast, tanong ko lang kung in social media world ngayon, di ba? Kayo ba personally naniniwala pa kayo sa ganitong klaseng folklore ng Pilipinas, di ba? Yung mananambal, manananggal, yung mga faith healer. At kayo ba personally, nung suot niyo yung bracelet na binigay sa inyo, may kumulo? I think may experience kayo dun sa City War na about yung extraordinary, supernatural thing. Ako syempre, naman, naniniwala pa rin ako. Gaya nga sinabi ko kanina, simula nung nagawa ko itong pelikula at nakapunta ako sa City War, na-realize ko na hindi lahat ng napapanood, naririnig natin is totoo about mananambal. And ako man, siguro oo. Kasi, hindi, binalik
sa bracelet eh. Sa akin, noong una akala ko, kasi gumalaw siya, parang gumalaw. Natitignan ko siya, parang gumalaw. Yun pala, yung kamay ko lang pala yung gumalaw. Pero hindi, sa akin, hindi. Awa ng Diyos, hindi naman. Wala naman akong nagulo or wala naman kaming nagulo. Nakakaiba o ibang tao doon sa habang nag-shoot kami ng mananapan. So, yun. Sa akin, opinion ko, oo, naniniwala ako. Kasi, ang dami pang ang dami pa rin nating hindi natutuklasan sa material world. So, kung species lang ba talaga yung meron dito, 8 billion lang ba talaga sila? Or meron bang hindi nakikita ng natural natin mga mata na nag-i-exist din sila. So, nakakatawang pakinggan, pero oo, somehow, talagang naniniwala ako na merong manananggal, merong aswang, kasi depende naman eh. At saka siguro hindi na lang din, sumasabay lang din siguro sila dun sa generation or nag-a-adapt lang din sila sa kung ano yung pagbabago ng tao sa mundo. So, di ko alam. Pero opinion ko, naniniwala ako. So, limited lang kasi yung pagkakataon maaral natin yung mga bagay-bagay. So, ang dami pa. Sa ilalim ng dagat, di nga natin kaya aralin yun eh. So, ano ba talaga yung meron sa mundo natin? Naniniwala ako. Ayan, sa part na yan, meron akong may share dyan. Ako yung parang buhay na patunay na meron talagang ganyan. Kasi noong 2023, nagkaroon ako ng pinch nerve sa balakang. So, tumagal siya ng 9 months na may ipit akong nerve. Hindi na ako makalakad, hindi na ako makatayo. At talagang, ang nipis na ng left leg ko. Bigla na lang may isa akong parang lolo na nagkwento. Baka meron ka dyan, ginuko lang, baka meron ka dyan manghihilot. Kung hindi ako makalakad eh. Sinabi niya, meron, buti sinabi mo. O di ang nangyari, kinabukasan, pinahilot niya ako. Ang tawag pala sa kanila, hilot bulong. Bulong, hilot sa bulong. Literal, na totoo, kasi nung habang minamasahin niya ako, may binubulong siya eh. Hindi, chat niya siguro yun, hindi ko naririnig, hindi ko naiintindihan kasi hindi rin Tagalog yung sinasabi niya. Habang minamasahe, hinihilot niya ako, nasa part na nung may ipit, naramdaman ko talaga, tumalon yung ugat na hindi ko alam kung ano yun, laman ko o ugat. Instantly, pagka putok na yun, naramdaman ko kagad yung refreshing, yung na-relax ako, nawala yung ipit. So sabi ko, mapapamura ako. Totoo pala to. Nakalakad akong bigla, nakapag-exercise na ako. So, may paglalaban ko na totoo yung mga ganyang bagay. Dahil ako mismo na-experience ko, napagaling ako ng hilot na may bulong. Yun lang, parang bigat ng story. Totoo? Ako din po naniniwala ako kasi lumaki ako sa Tanawan, Batangas, sa Laguna, sa Quezon Province. So, karamihan din sa amin ganyan yun, mga bulong, hilot, albularyo. So, yung marami rin experiences like sa family namin, sa brother ko na ayun, hindi ma-detect, hindi malaman ng doktor kung ano ba talagang sakit sa tiyan. So, sa amin dadalhin sa albularyo. So, doon, somehow, siyempre, siya, faith niya, sabi, healer. So, pag naniniwala ka, talagang, ayun, magagamot talaga siya. So, ganun sa amin, naging practice talaga siya. So, ako naniniwala ko. Thank you very much, everyone. Thank you, Jim. Thank you. That was Alan Sangon of Stars Photo Vids. Up next, we have Jaco Manangan of Jaco TV as a top and 10 creator. First of all, congratulations to the cast and Direk. Congrats. My first question, dahil di pa natin napanood ang full trailer, no? Ako kasi napanood ko na ang YouTube at sa Facebook. Ang ganda, it's giving creepy vibe talaga, no? Tanong ko lang, kung ano yung role nyo na pwede nyo i-share? Kasi parang hindi nyo pa yata i-share without spoil. Bago po nila sagutin, nag-message po si Ate Guy, nanonood po siya ng Facebook Live.
pasensya na daw po. Maraming salamat daw po sa pagsuporta niyo. Nanonood po siya ngayon. Ay, nanay. Ayun, ako po dito si Riley, isang basketball player at isang vlogger na rin. So, Kelvin. Ang ganda ng tol, guys. Ako naman si Kelvin, ang gaganap bilang si Liam. Ayan, ang breadwinner ng pamilya ko. And at the same time, ang sideline ko is maging editor ni Wade. And naging tropa ko na rin si Riley. So, kasama si Ethan, yung circle of friends namin, na kami ang magsisilbing vlogger na pumunta sa Sikihor para saliksikin, alamin kung ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng mananambal. Yan, ang pangalan ko rito ay Ethan. Pwede rin papaitan. Ako yung financer ng group. Kinuha ko lang yung pagkakataon na makasama sa grupo na yon kasi ang totoong pakay ko rito ay yung character ni Jerry. Jerry, chancing ako pag may pagkakataon. Ako naman po dito si Wade. Isa ako sa vlogger, of course. And si Wade is very wild. Wild kami niya ni Riley. So yun, spoiled brat. And then, tingin ko, isa siya sa mga dapat abangan doon. Actually, malayo talaga sa akin to. So, nag-enjoy ako i-play to. Very different to. Ako naman po dito si Alma. Ayan po. Ang anak po ng mananambal. And my second question, you can answer yung mga cast for even kay Danny. Considering there were lots of Pinoy horror movies, so my question is, ano ang may offer nyo sa mga manonood na masasabi nilang matatakot sila dito? Or ano yung kina-special nito na wala sa iba? Sige, sa akin, mauna na po. Yung may share ko lang sa kanila is yung hindi mo kasi masasabi kung creepy ba talaga or hindi. Yung isang bagay until na ma-experience mo siya. Yung creepy kasi dito yung nakakatakot kasi dito sa mananambal is yung sinusubok niya yung paniniwala mo sa isang bagay. Kung ikaw ba talaga ay naniniwala o hindi. Kasi hindi naman pag sinabing nakakatakot, visual nakakatakot na siya. So, para sa akin, napakalalim ng ibig sabihin kung ano ba talaga yung nakakatakot. So, yung definition ng nakakatakot ng mananambal is another level siya. Ibig sabihin, ibang level. Hindi siya yung expectation ng karamihan na kapag nakakatakot, jump scare yan. Kapag nakakatakot, visually appealing, na nakakatakot talaga siya. So, it's about the story, experience, and yung pagkakatotoo nung bagay na tinatalakay. Yun, kung paano siya nabubuhay. Congratulations to the team. Direk, would you like to add to that? Ano po? Siguro kasi it's something din na relatable. Kasi di ba something na familiar, sometimes pag nagyari sa'yo mas nakakatakot kasi hindi siya pangkaraniwan. Like katulad sa kanila, bilang karamihan ng mga younger generation na masyadong curious, di ba? So minsan sa sobrang curiosity nila napapahamak ka, di ba? So ayun, siguro yung medyo familiar, they will be in a familiar territory. So parang mas nakakatakot kasi pwede mangyari sa. Interdeg ko lang dun sa sinabi ni Derek. Yung usually kasi tayo, madalas natin ipagsawalang bahala yung mga bagay-bagay. Na yun yung magdadala sa atin sa real experience na magbibigay sa atin ng lesson. Yun yung nakakatakot. Sorry. Yun lang. There you have it. Thank you so much for answering the questions, Direk and the cast. Up next, we have Anarita Amistoso, a TikTok content creator. Hello po. Dito po. Hello. My first question is for Kelvin and Direk. Parang ikaw yung beses yun ang nagtatrabaho. Di ba?
Favorite niyo po ba ang isa't isa? How is it working with each other? Kasi parang pangatlo nyo na to. Derek, ano ba, ikaw mo unang sumugot. Kasi ako naman talaga, totoo lang. Kapag meron akong material na gustuhan, as long as kaya ko siyang ipaglaban sa management, sinusubukan ko naman kung makukuha ko ba talaga siya o hindi. So, gusto ko rin kasi malaman kung hanggang saan ba yung kayang ibigay nung pananaw ko o kakayahan ko sa pagkitintindi sa kung anong meron ako sa pag-arte. So, para sa akin, kung papayagan naman ako sa mga bagay o sa role na ino-offer sa akin, which is, sige, paaralin ko, pagbabasahin ko, ipipitch din sa management, and kung papayag sila, minsan may mga offbeats, kung papayagan, kung hindi, edi okay lang. And kung choice naman din ng director at ng creatives, syempre, laking pasasalamat nun na bibigyan ka nila ng tiwala para patunayan ko sa kanila kung hanggang saan yung kakayahan mo. Yun. So, yun. Direct. Siguro kasi nga nung una kami nagkatrabaho, parang nagkataon lang na yung mga projects na katulad ng sinasabi niya is within his age range. So kapag syempre dahil kung maayos mo nakatrabaho, di ba wala namang naging problema, tapos bagay sa kanya yung material. So yun, katulad ng sinabi niya, sinusubukan na i-offer. Ngayon kung payagan at destined na para sa kanya, ayun, nagkataon naman na napapayagan. So parang nagsunod-sunod lang siguro dahil pandemic, siguro dahil din sa pandemic, parang wala talaga choice yung dating mo. Hindi, joke lang. Kasi parang yung may mga rules din kasi na talagang susubok din sa pagkatao mo eh. Kung kaya mo ba talagang talunin. Hindi lang naman kasi pag umaarte ka eh. Sa character lang yun, kumbaga pagkatapos mo kasi gawin yung isang bagay, meron siyang dadalhin kapalit na katuturan sa pagkatao mo. Hindi pwedeng wala kasi pagdadaanan mo yung pinagdadaanan niya. And hahanap ka ng pwedeng makarelate ka doon sa character mo para maikwento mo ng maayos na kapani-paniwala. So, investment na ba si Direk Adolf from Loving Miss Bridget, After All, meron pa kami ginagawang movie na hindi pa rin natatapos hanggang sa ngayon dahil sa mga naging problema. And dito sa pangatlo, sa Mananambal, same lang din naman yung experience ko sa kanya. Wala pa rin namang pagbabago and iyan lang, sorry. May mga pagbabago, syempre may natutunan ka pa rin, hindi rin lang nag-stop sa isa. So, thankful and grateful na pinaniniwalaan din ako ng director. Okay. For my second question, kasi syempre hindi namin ito mapapanood sa Mananambal kasi this is a horror movie. Can you share funny moments na nangyari sa inyo while filming sa cast? Tol, ikaw naman mag-umpisa. Marami tol eh. Yung natin, sige hormones. Rest day namin, isang araw lang ata, yung rest day, isang araw lang. Secure. So, tinry lang namin magmotor. Nag-rent kami ng motor, tapos parang road trip lang kami dun sa labas. Tinry namin yung mga restaurant, mga pizza. Ang sarap nun, grabe. Tapos, unforgettable, oh. Tapos marami rin kami mga taga-Siliwan habang kumakain kami, andun sila, napapapicture sila. Marami rin kami, kumbaga, na-encounter ng mga taga-Siliwan na dun ko rin na-realize na okay pala, safe kami dito. Hindi sila nakakatakot. So, yun, road trip lang kami hanggang na inabot na kami ng oras mga 11 p.m. Kasi nag-start kami mga 2 p.m. Araw pa talaga eh. So, chill. Sobrang in-enjoy na talaga namin yung isang buong rest day namin na i-explore yung City Hall. Si Kelvin parang daming Oo, dami talaga. Siyempre, ito nga, yung gabi, kulang yung kwento mo tol eh. Siyempre, nakuha naman di tayo magsasaya, magliliwaliw sa lugar, diba? Imahan kami ng isang bar doon na pwede kami makapag-chill, ma-enjoy yung moment. Silang dalawa kasi mahilig sa basketball to si
EA sa si Jeric. So, nandun kami lang talaga yung nandun sa area, dun sa place. And nung time na yun, di nagkakasiyahan na kami. Tapos may isang stranger, American ba yan? Tinawag ni Jeric, nagdamag English. Come here, let's join us. Lalaki ko, baka akala niyo ba? Lalaki ko ikaw. Wala lang. Kumbaga nagkaroon lang din kami ng opportunity na magkaroon ng ibang kasama ng gabi na yun na nakakatawa kasi nanosbid din talaga kami, naubos talaga yung mga parang kung 10 English ako. So, ayun, shinare ko lang din yung kwento na si Jeric nagdala ng foreigner sa namin, table namin. This is Cleveland. Tago artist. Ang lakas ng loob ni Jeric. Siya yung nag-aya, tapos kami kumuusap. Kaya nyo na yan. Inano lang namin, Cleveland. Taga-Ohio kasi siya eh. Di ba si LeBron James, sabi niya, di ba nag-champion siya, Cleveland, this is for you. So nung wala naman masabing English, yun na rin paulit-ulit kasi yung sabi namin, hey, Cleveland, this is for you. Yun lang. Miss Bianca, meron ka ba? Funny moment? Ako po ay wala po, actually wala. Kasi po yun nga po ay hiniwalay ko po ang sarili ko po sa kanila eh. Kasi mabigat po ang kinailangan na i-internalize para sa pelikula. Kaya nakahiwalay po ko sa kanila. Tsaka kasi all boys din, so may limit lang din po kasi ang social battery ko po as a person. Kelvin mataas po ang energy na dito. How about the two boys? Aside dun sa kinuwento nila Kelvin. Ang isang pangyayari lang hindi ko makakalimutan kasi dahil bundok yung location namin, so hindi pantay ang tent. Sa yung flooring, hindi pantay. Yung mga pagod na, mga dinner time na, lahat kami naghigaan isang diretsyong pantay. Biglang umulan, may butas pala yung tent namin sa gilid. Lahat kami naligo, pila-pila rin kami. Si Kelvin lang hindi gumising kahit tumulutang na yung kamay. Tapos, nung nagising siya, nagreklamo pa, pati niyo ako ginising, lumulutang na ako ito. Ayun lang po. Pagod na ako, wala akong tulog. Jerry. Sa akin, sinabi na nila. Ba't mo naman ginawa yun? Ha? Sila yung pinakakusap ko, ikaw yung nagtawa. Kawawa naman yung yung American, nag-isa kasi siya dun sa bar. So wala siyang kasama. So nung kinausap ko siya, sabi niya, nag-travel siya ng solo. So ikaw makapaniwala from US, and then wala siyang alam sa English or English. Hindi ko na kaya. So parang random lang na namili siya ng place in the Philippines. And then Singapore yung napili niya. So parang bilang mga Pinoy, di ba? Nakakaawa naman na wala siyang kausap doon. So yun, sila yung kausap. Hospitable pala. Yes. Thank you. Thank you for your questions. That was Annalina Agustoso, a TikTok content creator. And we have here, before we wrap up, last question. This is for everyone. Kung inabutan kayo ng pagkakasakit sa Siquijor, payag ba kayong sa mananambal magpagamot or would you rather na sa ospital na agad dalhin? Kung sakaling ako, okay lang, try ko siya. Kung hindi ko maano doon, punta ako sa doktor. Okay naman. Kung gumaling ako doon, at least na-experience kong magpagamot sa at the same time, support local. Support local. Tama. Kasi, may na-experience ko nung bata ako hilutin kapag may mga pilay. Totoo naman din talaga, gumagaling siya. Pero, isa siguro, syempre, dun yung dun yung nagsimula daw lahat ng panggagamot eh. So, feeling ko mas effective. So, gusto ko siya ma-experience. Kaya lang di ako nagkasakit eh. Ayun lang. How about the others? Depende siguro sa sakit. Depende ako sa sakit, syempre. Diba? Kung talagang kailangan ng isang professional, doon tayo sa professional. Ako rin, same answer as EA. Depende sa
kondisyon, especially if it is a life or death situation, di ba? Lalo kung walang makagamot o nauubos na yung options mo, walang makaalam, walang makakuha ng kung ano yung precise na kailangan mo. Of course, I would do and go through everything and anything to get through that, to stay alive and to be with my loved ones. So, depende. Ako bilang I graduated nursing, ayun. Hindi na halata. I will try siguro yung faith healing. Pero at the end of the day, I would choose science pa rin kasi we studied it and naniniwala ako na lahat is pinag-aaralan. So, pero tama naman din yung mga sinabing light sa depende sa sitwasyon. Yeah. Situational din kung ubo, pagkahilo, yung mga ganyan lang na kaya ng holistic way. Sa tingin ko, okay sa akin yun. Pero yun na nga, kung umabot na sa pagiging malala, kailangan ng operahan, doon ako sa hospital. Direct? Pareho rin sa kanila. Siguro kung yung mga, syempre, mga pilay, ganyan, siguro hindi rin masamang subukan kasi like ako rin nga, katulad nung araw, diba, parang pag may mga pilay na nagagamot. Pero if it's a matter of life and death, doctor. Okay, nakuha na natin ang sagot nilang lahat. Thank you so much for being so game today to our cast and director. Now it's time to promote your film, say your thank yous before we wrap up. A few words for everyone. Let's start off with... Okay. Una-una, maraming salamat for coming to our press conference. And ito na po, malapit na po. This February 19 na po, mananambal. Sana po, supportahan niyo po. It's directed by Direk Adolf Alex and Alex Fiber. Kasama namin dito nag-iisang superstar, Nora Honor, and kami pong apat. Sa ating mga kaibigan sa press, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta at pagpunta rito. Gusto ko rin magpasalamat sa aming producer, Ms. Karen, ng Research Entertainment Sam. Talagang napakalas ng loob nila, hindi sila bumitiw sa amin at eto, nangyari na, nagkatotoo na yung dream namin lahat nung nag-shooting pa lang kami. Siyempre, sa director namin, si Direk Adolf, sa pag-guide sa amin sa bawat eksena at nakita ko naman na napakaganda ng mga eksena, lalo na kala Alma, ating bida at siyempre sa ating mga leading man dito. Maraming salamat po sa inyo. Ayun, so, ayun, para sa inyo lahat, iniimbita ko kayo na supportahan at panoorin ng Mananambal, February 19. Ayan na po, kasama po namin dyan ng walang iba, syempre, si Miss Nora Honor, Bianca Umali, Edgar Alan, syempre, Martin Escudero, and Jerry Gonzalez. Marami pa rin naman po, diba? Gusto ko lang po sabihin sa inyo na abangan niyo po kung ano ang magiging kalbaryo namin apat sa pagpunta namin sa Siguro at pagpasok namin sa buhay ni Alma. Yun lang. Ako po, I would like to take this opportunity para magpasalamat syempre sa aking management at Sparkle, kay Sir Daryl, sa aking handler kay Arjel, at sa ALB Talents, sa pagpayag po na gawin ko ang pelikulang ito. Syempre sa aming producer, kay Miss Kay, Miss Karen, sa pagsugal at pagkuha sa amin sa BC Production, maraming salamat sa inyong tiwala. And sa lahat po ng mga press people na nandito ngayon, vloggers, TikTok creators, maraming salamat po sa inyong oras. At February 19 na po, sana po tangkilikin at suportahan niyo po ang aming pelikulang Mananambal. Maraming salamat po. Ayan, muli po, ako po ay nagpapasalamat sa oras po at panahon ng lahat po ng mga tao na nandito. Mula po sa lahat po ng mga kaibigan po namin na press, maraming salamat po sa inyo. Sa GMA Sparkle, maraming salamat po. DC Entertainment, maraming salamat. Sa Viva, maraming salamat din po. Sa lahat po ng aking co-actors, thank you very much for being such wonderful co-actors on set. Sa aking director din, Direk Adolf, maraming salamat po sa inyong pag-aalaga. Muli po, ang Mananambal will be showing finally on February 19, pagkatapos po ng napakahabang panahon. At kay Nanay Nora na nanonood po ngayon, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa ipinamalas po ninyong talento at
Again, Mananambal po, February 19 in all cinemas nationwide. Sabi na po nila, sana po supportahan po ninyo yung aming pelikula Mananambal sa Feb 19 sa mga sinyan. Alam naman po natin ngayon yung sitwasyon ng ating industriya, so sana po patuloy natin supportahan ang mga pelikula. Maraming salamat po. Thank you so much and congratulations to Team Mananambal! Alright, Feb 19 na po yan this time. Let's have our last photo op before we wrap up. Please proceed again in front of your table. Everyone, sa mga hindi ko nakakuha ng photos kanina, this is your time. Direct and please save the center. Panood na po natin ang Mananambal, The Healer, February 19 in cinemas nationwide, starring Martin Escudero, Jeric Gonzalez, Edward Alan Guzman, Kelvin Miranda, Bianca Umali, and of course, Miss Nora Umor. Directed by Direk Adolf Jr. Thank you so much to our dear friends from the press media.